Ang tandem ng dalawang MC sa series na si Yuta at Yuji ay nagbigay ng isang napakaangas at matinding action-pack na labanan laban sa King of Curses. At ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 250, ay mas masasaksiyan na natin in a better quality ang isa sa mga baddest fight in the series. This is Mr. Anime at simulan na natin ang isa na namang Jump Kaisen. Let's go! So on the first page ng chapter ay may kita ngayon si Yuta hawak-hawak ang kanyang katana, in which ay dito ipinaliwanag ang domain expansion ni Yuta na ayon dito na ang kanyang all-encompassing unequivocal love na domain expansion ay nag-aalaw daw sa kanya magamit as a sure hit effect ang isa sa kanyang mga nakopyang curse technique, na in this case ay ang curse technique ni Angel ang kanyang ginawang sure hit effect. Bukod pa dyan ay ang kanya pa umanong mga natitira pang copied curse technique ay nakakalat daw randomly sa kanyang mga katana na nandirito sa loob ng kanyang domain, at si Yuta lamang daw ang pwedeng gumamit sa mga katana na to. Dagdag pa na although may mga nakalagay ngang copied curse technique ang bawat katana, kailangan pa pala daw muna ni Yutang mahawakan ang isang katana upang malaman niya kung anong klase ng curse technique ang nakalagay dito. Gayunpaman, kahit di niya napipili immediately sa kung anong klase ng curse technique ang kanyang gagamitin, ay ang bilang naman daw ng kanyang mga katana ay infinite daw. Matapos niyan ay ito na nga, ginamit na niya ang isang katana at dito nagsipaglabasan ang mga maliliit na rikang Shikigami, which is isang curse technique na mula kay Druvlak Dawala, na matapos niyan ay sinadya ni Yutang ikutan lamang si Sukuna nitong mga Shikigami sapagkat ang ability ng mga Shikigami ay ang gawing sariling domain ang space na nadadaanan nito. Kaya na may matapos maikutan ng mga Shikigami itong si Sukuna ay dito na lumapit si Yuji at sinuntok si Sukuna ng 2 beses, na nablock naman ni Sukuna gamit ang kanyang braso. However, napansin naman ni Sukuna na nayanig ni Yuji ang kanyang soul mula sa mga suntok na yon, na maya-maya pa sa kanyang itaas ay makikita naman si Rika na papasugod na rin sa kanya. Pero nagawa niyang maiwasan ang suntok nito, supalit laking gulat ni Sukuna nang biglang nagkasugat-sugat ang kanyang katawan, na dito ay napansin niya na ang mga sugat na ito ay ang epekto daw sa ability ng mga Shikigami, dahil nung iniwasan niya ang atake ni Rika ay nakatayo tuloy siya sa space na nadaanan kanina ng mga Shikigami. Matapos niyan ay may kita naman si Yuta na ngayon nasa itaas na ni Sukuna habang nag-aanda ng Sky Manipulation, na nung inactivate niyang Sky Manipulation mga kaibigan ay dito naman nagprepare si Sukuna sa atake ni Yuta, habang sa isipan naman ni King of Curses ay napasabi siya na matapos daw ang kanyang pagkipaglaban noon kay Gojo ay naapektuhan daw talaga ang output ng kanyang reverse curse technique. At the same time ay dahil sa kanyang mga natamong brain damage sa kanilang multiple domain clash noon, ngayon ay di pa raw niya magagamit ang kanyang domain expansion. At mula rin daw sa kanyang pagkipaglaban kay Gojo ay at this moment na imbis may marami pa siyang total of curse energy reserves kay Yuta, ngayon ay masabi niyang magkaparehas na raw sila sa dami ng curse energy reserves. Bukod pa raw dyan, ang kanya umanong pag-maintain ng Hollow Wicker Basket ay nag-a-enable sa kanyang magamit ang kanyang World Cutting Slash na dismantle. So with that drawbacks mga kaibigan, ay sinamantala na ng ating mga bida ang mga disadvantages na yan, na maya-maya pa dito na hinawakan ni Rika gamit ang kanyang isang kamay itong si Yuji mga kaibigan at ibinato niya patungo kay Sukuna, na para bang naging human missile itong si Yuji ngayon. Kagad naman itong napansin ni Sukuna at sa kanyang paglingon ay gumawa na rin pala ng move si Yuta na ngayon gumagamit ng Sky Manipulation habang hawak-hawak ang isang katana. At dahil sa magkasabay na pagkilos ni Yuji at Yuta ay dito nagtagumpay si Yujing makapaglanda naman ng isang sipa kay Sukuna, na although na block naman ni Sukuna ang sipa na yan, pero napayinig na naman ni Yuji ang kanyang soul. Meanwhile dito naman kay Yuta ay nagawa namang mapigilan ni Sukuna ang kanyang atake gamit lamang ang isang kamay nito. However, nagpatuloy pa rin si Yuta sa pag-aatake kay Sukuna mga kaibigan, kaya sinamantala ni Yuji ang moment na yan at nag-perform ng armbar kay Sukuna, isang napakahigpit na armbar, na dahil dito ay nasa-sense na ngayon ni Sukuna sa kung ano talaga ang ginagawa ngayon ni Yuji. Ayon sa kanya na tinatarget daw ni Yuji ang barrier between sa kanya umanong soul at sa soul ni Megumi, in which ay dinidisrupt daw ni Yuji ang harmony ng soul ni Sukuna sa katawan ni Megumi, sa pamamagitan na rin daw sa paggising sa soul ni Megumi na kasalukuyan pang nakasubmerge, which means parang pumapagitna na ngayon si Yuji sa boundaries ng soul ni Sukuna at Megumi upang mahiwalay ito. So ang libro na ibinigay ni Choso kay Yuji noon mga kaibigan tungkol sa studies ni Yuki sa mga soul ay indeed nagbunga nga. Dadag pa dito ni Sukuna na aside do sa kakayahan ni Yuji ihiwalay sila ni Megumi, ay every time din daw na natatanggap niya ang mga atake nito ay bumababa rin daw ang kanyang curse energy output at napapahina din daw ni Yuji ang kanyang control sa katawan ni Megumi. With this ay naiintindihan na ni Sukuna na ang kanilang sunod-sunod daw ng mga atake ay isang paraan umano upang mawalan raw siya ng kontrol o di na makagamit pa ng Hollow Wicker Basket, na kung mangyari man yan ay mapupunta raw siya sa mas delikado pang sitwasyon, at yun ay ang matamaan daw siya sa curse technique na Angel na magbubura sa kanya as a curse object dito sa loob ng katawan ni Megumi. Kaya na may hinawakan na ni Sukuna ang dibdib ni Yuji upang
i-activate ang mas malakas pa na slashing attack na ang Cleave. Kaya upang mapigilan ito, ay kaagad namang gumamit si Yuta ng Curse Speech at nagbigay ng command kay Sukuna na wag daw itong kikilos. Dahil dito ay temporaryong napatigil ni Yuta ang gagawin sanang atake nitong si Sukuna kay Yuji. At the same time ay kaagad namang kumuha si Yuta ng isa pang katana at inataking si Sukuna ng isang napakalakas na Thin Icebreaker na nagpatalsik sa King of Curses mga kaibigan. Matapos niyan ay kaagad naman siyang sinalubong ni Rika ng isa na namang napakalakas na suntok na partially na block pa naman ni Sukuna. Isinundan ba ito ni Rika ng isang two hammer fist dahilan na napatalsik na naman si Sukuna sa ibaba habang si Yuji ay mabilis nang kumilos papapunta kay Sukuna. Kasabay niya rin dito si Yuta mga kaibigan. Ngunit nang napansin nito ni Sukuna ay kaagad naman siyang tumayo at pumesto upang makagawa ng isang atake na dismantle. At nang napansin ni na Yuta at Yuji ang atake ngayon ni Sukuna ay huli na sapagkat tumama ng mga slashing attacks nito at nagpaatras sa kanila. Pero may kita pa rin si Rika mga kaibigan na papaatake na naman kay Sukuna. Pero this time ay sinalubong lamang siya ni Sukuna ng isang sipa sa muka at tinawakan nito ang kanyang isang kamao na papa-attempt na sana ng suntok na maya-maya pa ay dito inaplayan ni Sukuna ng Cleave ang kamao ni Rika dahilan na nagkapira-piraso ang kanyang buong kamay. Habang si Sukuna ay patuloy pa rin nag-a-analyze mga kaibigan at sa kanyang isipan ay ayon pa sa kanya na kung di raw siya gagawa ngayon ng direct contact attack kina Yuta tulad sa kanyang ginawa noon kay Ryu Ishigure ay masasabi niyang di raw siya makakapagdulot talaga ng fatal wound sa kanila. Darag pa niya na hindi naman daw sa nalagpasan na ni Yuji ang physical toughness ni Ishigure o di kaya dahil daw sa pagbaba ng kanyang curse energy output mula sa kanyang pagkipaglaban noon kay Gojo kaya naisipan niyang isang Cleave na lang daw ang kanyang gagawing atake ang tanging rason daw mga kaibigan sa likod ng kanyang pag-iisip na Cleave na lang ang kanyang gagamitin ay dahil sa nag-improve na raw kasi ang depensa nitong ating mga bida. Aside from that ay nandiyan rin daw ang RCT ni Yuji na napakadali daw nitong natutunan. Not to mention na ang sure hit effect din daw ng domain ni Yuta ay nakakamangha rin sapagkat siya lang daw ang pinupuntirya nito. Bagay na nagre-require daw ng isang pambihirang skill pagdating sa barrier techniques. Kasi alam naman natin na ang sure hit effect ng mga domain expansion ay tumatama talaga sa lahat ng mga nasa loob. Aside na lang minsan sa may-ari ng domain mismo. Tulad na lang sa domain expansion ni Gojo na upang hindi maapektuhan ang isang natrap sa sure hit effect ng Unlimited Void ay kailangan niya makadikit kay Gojo tulad sa ginawa ni Sukuna noon at tulad na rin sa ginawa ni Gojo kay Yuji na minintay niya talaga ang kanilang physical contact. Kaya naman kung ikukumpara natin yan sa ginawa ngayon ni Yuta sa kanyang domain expansion ang kanyang pag-exclude kay Yuji na maapektuhan sa kanyang sure hit effect ay talaga isang feat na napamangha talaga kay Sukuna mismo. Kaya naman napangiti na lamang si Sukuna at napasabing sadyang ano ba raw talaga ang pinagagawa ni Yuta at Yuji in the past month para ma-achieve ang ganitong klase ng improvements at rapid growth. In which ay sagot naman ni Yuji na wikang hard work at determination lang daw. Subalit ayon kay Yuta ay nandaya daw sila kaya na-achieve nila ang ganitong klase ng improvements. Bagay na nakaka-intrigue mga kaibigan sapagkat parang ambiguous o double meaning ang statement nito ni Yuta. At ang tayo nakita kong sagot dito sa likod ng kanyang sinabing nandaya daw sila ay ang paggamit sa ability ng kaling game player na si Mio para mag-ensayo sila noon. Kasi kung natatandaan nyo mga kaibigan ay may isang klase kasi ng domain itong si Mio na kung saan ay ang pagdaloy ng oras sa loob ng kanyang domain ay mas matagal kumpara sa takbo ng oras sa labas ng kanyang domain. At ang domain na ito mga kaibigan ay minsan nang pinasok ni Maki noon na kung saan ay nagkaroon sila ni Mio ng a total of 1,000 sumo bouts. At ang kanilang 1,000 sumo bouts mga kaibigan dito sa domain ni Mio ay nangyari lang pala sa loob ng less than 1 minute dito sa labas ng domain o in a real world. Which means na kung ginamit ni na Yuta ang barrier ni Mio upang makapag-ensayo sila sa mas matagal pang panahon at the same time ay in just a short amount of time lamang mga kaibigan ay masasabi natin this explains why nagkaroon sila ngayon ng rapid growth and development na para bang nahuhulog ng pandaraya ang kanilang ginawa. Anyways, that's just a theory for now mga kaibigan. So matapos ng pagsagot ni na Yuta sa sinabi ni Sukuna ay sa isipan naman ni Yuta ay napasabi siya na kung di lang daw sa mga after effects na naidulot ni Gojo kay Sukuna sa kanilang labanan noon ay paniguradong di na raw sana sila mabibigyan pa ni Sukuna ngayon ng time na makakapag-heal sa kanilang mga sugat na masasabi niyang matagal na raw sana silang napatay ni Sukuna dito. Sa parte naman ni Yuji ay naiinis daw siyang isipin nito pero inaamin niyang ang kanilang kaharap ngayon ay ang pinakamalakas daw talagang sorcerer sa kasaysayan. Kaya di raw talaga niya lubos na maisip sa kung ano raw mangyayari sa kanila kung sakali mang di nila matatapos ngayon si Sukuna dito sa loob ng domain ni Yuta. Matapos niyan ay kumilos na si Rika at sinuntok si Sukuna mga kaibigan subalit na block naman ito ni Sukuna. Samantalang si Yuji naman ay nakapagbitaw na naman ng mga suntok na nadepensahan naman ni Sukuna. Pero nagintulot ito kay Yuta na magamit ang curse technique ni Charles Bernard. Na dahil dito ay nakita ni Yuta ang ilang segundo sa hinaharap. Kaya naiwasan ni Yuta ang suntok ni Sukuna at nagawa niyang masuntok ito ng napakalakas sa mukha. Dahilan na na-realize si Sukuna na ang movements daw ni Yuta ay
mula raw sa isang curse technique na clairvoyance, na yun na nga ay ang ability to see the future. Matapos niyan ay may isang panel naman na kung saan ay may kita si Charles Bernard na nakatingin sa live stream na nagwo-wonder ngayon sa kung ano na raw kaya ang nangyayari sa loob ng domain ni Yuta. Balik dito kina Sukuna. Dito ay naghanda na naman si Yuji ng isang atake at inatake niya si Sukuna ng parang pushing attack. Kasabay dyan ay ang pagland ng suntok ni Rika sa ulo ni Sukuna. So parang in-overpower talaga nila si Sukuna dito mga kaibigan. Kaya na may kagad ng kumilos si Yuta sa may gilid ni Sukuna upang makachempo na naman ng atake. Habang si Sukuna ay nagbibilang na pala sa mga curse technique na na-perform at na-copy ni Yuta. Nauna yung curse technique daw ni Angel as a Shirit effect. Pangalawa ay ang sky manipulation. Pangatlo ay ang curse technique na ginagawang domain ng space na nadadaanan ng Shikigami. Pang-apat ay ang curse speech at ang panglima ay ang clairvoyance. Dahil pa dito ni Sukuna na sa tingin niya ay di naman daw ata na kopya ni Yuta ang Limitless, knowing na di raw nakokontrol ang Limitless kung wala ang Six Eyes. At ang Six Eyes ay hindi isang curse technique kundi isang biological trait na na-inherit ng isang sorcerer mula sa Gojo clan. Kaya napatanong dito si Sukuna sa kanyang isipan sa kung naubos na ba raw o nagamit na ba raw ni Yuta ang lahat ng mga kanya na kopyang curse technique. Samantalang dito naman kay Yuta ay nag-iisip din siya na mako-caught off guard daw talaga si Sukuna kung sakali mang aatakihin niya ito ng isang curse technique na di pa niya nagagamit so far. Kaya na may napasabi siya na upang ma-caught off guard daw si Sukuna ay kailangan daw niyang gamitin ang isa pang curse technique na kanyang nakopya. Na nung nakuha na niya ang isa pang katana ay napasabi siya dito na ito na raw yun, ang technique na magpapa-caught off guard sa King of Curses. Kaya na may sumugod na si Yuta bit-bit ang dalawang katana, na ang isang katana ay may curse technique na sky manipulation na ginamit niya as a distraction, habang si Yuji ay may kitang napaatras. At dito'y ginamit na nga ni Yuta ang isa pang katana at pinatagos niya ito sa space na kanyang na-bend. Ngunit nagawa naman itong mapigilan ni Sukuna gamit ang kanyang mga kamay, habang baka sa mukha ni Sukuna ang pagkairita. However, ang paghawak ni Sukuna sa katana ni Yuta ay isa palang wrong move mga kaibigan, sapagkat ngayon ay nagbigkas na si Yuta ng cleave, na kung saan ay ang curse technique na naka-imbute pala sa katana ay ang cleave pala ni Sukuna. Kaya na may habang nakatingin si Sukuna ay may kita ang mukha nito na dahan-dahang nang nagkasugat-sugat mula sa cleave ni Yuta. Na sa isipan ngayon ni Sukuna ay napasabi siyang ito raw ang kanyang cleave. Man, what a chapter. Apparently, nakopya na pala ni Yuta ang curse technique ni Sukuna at di natin alam kung paano at kailan niya ito nakopya mga kaibigan. Pero sa ngayon ay may kita talaga natin na hirap pa talaga ang King of Curses na i-deal ang sunod-sunod nilang mga atake habang mini-maintain ang kanyang hollow wicker basket at ini-injure ang mga after effects o drawbacks mula sa kanyang pagkipaglaban kay Gojo noon. So sadyang napakaangas lang talaga ng chapter na to mga kaibigan at ang paggamit ni Yuta ng kanyang cleave, na sa tingin ko ay sa next chapter ay mapipilitan na si Sukuna ditong gamitin ang kanyang black box o i-activate ang open. At ang lahat ng yan ay masasaksihan natin sa susunod na chapter, kasi dito muna natin tatapusin ang review. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat, pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.